Maghiwalay na tayo. Magiging magkakaugnay pa rin ang ating mga kaluluwa. Kaya't kahit sa libu-libong taon, yakapin natin ang mga alaala ng buhay. Utmay, dumating na ako para sunduin ka. Sakay na sa kotse at ihahatid kita pauwi. Hindi ko kailangan. Hindi ba pwedeng hindi mo na lang isulat ang prutas para sa akin? Ayoko ng istorbo. Pumunta kasama ka ay nagdadala lang ng problema sa akin. Pakiusap, pwede mo ba akong hayaang mag-isa? Diyos ko, sinundo lang kita. Hindi ko naman sinasabi na istorbo kita. Grabe, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Artista ka ba? Na-offend ka ba kapag sinabihan ka? Ang nanay mo nga pumunta sa bahay ko at sinabihan nanay ko? Hindi pa ba yun sapat? Ngayon ikaw pa? Tigilan mo na. Alam mo naman kung paano ang nanay mo. Ganyan lang magsalita. Pero mabait talaga siya. Wala namang ibig sabihin si nanay mo. Pero ang nanay ko hindi kayang tiisin. Huwag mong hayaang pumunta ang nanay mo sa bahay namin at magalit sa nanay ko. Sa susunod na mangyari ulit ito, hindi na kita bibigyan ng pansin. Sige, nangangako ako. Mula ngayon, hinding-hindi na mangyayari ito ulit. Sakay ka, ihahatid kita pauwi ha. Hindi kailangan. Kaya ko namang mulakad mag-isa. Heto, mula ngayon, kapag nakita mo ako, dapat mga 2 metro ang layo mo sa akin. Hindi? Kapag lumapit ka, kakagatin kita. Opo, kahit ano gusto mo pwede. Mas nagiging cute kapag nagbibiro. Hindi! Hindi ako nagbibiro sa'yo! Naku, seryoso ako, hindi ako nagbibiro. Sumakay ka na, ihahatid kita. Tara. Grabe, isang beses na lang nagdala ng kawali, hinampas mo pa. Alisin mo na yung mga suso. Sinabi na ni Utmay na ayaw niya. Bakit mo pa siya pinilit sumakay? Ito ay personal na usapan ko, huwag kang makialam. Hindi ito personal na usapan mo, usapan ito ni Utmay. Huwag mong hawakan si Utmay. Huwag hawakan ng kahon, May. Anong karapatan mo para pakialaman? Hoy, tumigil ka na. Bakit palagi kang dumadaldal tungkol sa pag-aaway? Paano ba naman? Gusto mo namang manakit. Kung gusto mong manakit, saktan mo ako. Hoy! Saktan mo ako. Saktan mo ako. Dahil sa kanya, hindi mo ba alam kung sino ang bata? Tapos! Mag-ingat ka, ha? Kung gusto mong mabuhay, manatili ka dito. Baka hindi ka na makabalik pa ng Saigon. Tumigil ka na! Umuwi ka na! Huwag ka nang maghanap ng gulo! Grabe, ang takaw mo. Sobra naman ito. Upuan tayo. Ayos ka lang ba? Pasensya na? Dahil sa akin kaya ka nasaktan? Ayos lang ako. Hindi mo ito kasalanan. Pare, kung hindi mo gusto siya, sabihin mo lang, bakit hinahayaan mo nga palahin kanya palagi? Sinabi ko na eh. Pero matigas ang ulo mo. Ayaw mo makinig. Sige, iwan mo na siya. Hambog lang si Hong pero mabait naman. Parang naiintindihan ni Utmi siya ng husto ha? Hindi mo pa kilala si Kuya ba? Oy, hindi pa ba nakauwi sina Utmay at Kuya Min? Dumating si Kuya Hiap dito at nagharap ng gulo. Tapos binugbog si Kuya Min. Ha? Sinabi mo bang binugbog ko si Kuya Min? Kuya Min, okay ka lang ba? Okay lang ako. Medyo masakit lang. Mauna na ako. Tara, inom tayo. Kuya, 1 linggo lang tayo. Pero parang Pasko na. Han, ano na ang nangyari sa inyo ng doktor? Saan na nga ba talaga? Wala pa namang nangyayari. Gamitin mo. Takot ka ba? Kahit marami kang kainin, matatapos mo pa rin yan. Nay, inis na inis ako ngayong hapon. Ewan ko ba, basta kanina nagkwentuhan si Kuya at si Min. Ayoko na kay Hai na laging nag-aaway. Paalam sa lahat mga kaibigan. Kuya, bakit mo sinaktan si Min? Sino ba siya para makialam sa buhay ko? Roman didn't do anything wrong? It's just that our older brother used to work in healthcare and always drag people Ano into bang stuff. binigay sa'yo ng taong yon? Ha? Bakit mo siya pinapanigan? Hindi ko pa siya pinapalo. Bukas na talaga.
Gusto mo bang bugbugin ko siya? Huwag mo nang isipin ng lalaking yon. Palalayasin ko rin siya sa lugar na ito. Isang babaeng, walang hiya, na palaging naghahanap ng lalaki. Nanay, nakikita mo pa ba? Pero siya gusto niya si Utmay, walang makakapigil sa kanya. Wala siyang pakialam sa kahit sino. Ako, gusto ko si Kuya Min. Lagi na lang niya akong pinapagalitan. Palaging sinisita. Tama yon, yung kapatid mo nga. Nakahanap na ng matinong tao kaya dapat matuwa ka, hindi mo na siya dapat pigilan. Anong maayos? Ubus na ba ang mga lalaki sa atin? Pero ang lalaking may pera at edukado tulad ko, mahirap makahanap ng ganito ngayon. Bakit? Parang narinig ko iyon dati. Ito, tingnan mo ng mabuti. Lahat ng sinabi ni Hiep ay magagawa niya. Ang lupang ito, ilang beses na mas malaki kaysa kay Ate Lua. Masaya ka na ba, nanay? Ha? Saan mo nakuha ang lupa? Nakalimutan mo ba na si Mr. Tu ay mahilig sa manok? Wala siyang pera kung may manok. Ngayon, kung wala kang pera para magbayad, kukunin ko na lang ang lupa mo. Ito ay legal na dokumento, hindi ordinaryong lupa tulad ng ina mo. Parang walang anak para hindi mabigo si nanay sa pagkakataong ito. Pinapalampas ko na yung nangyari. Pero sa susunod, hindi na ganun kadali, ha? Nanay, hindi ka na pwedeng makialam sa bahay ni Utmay. Pag ginawa mo ulit, sa totoo lang, aalis na lang ako sa bahay na to at maglalayas. Anak ka! Hindi naman ako gumagawa ng kahit ano. Basta kain ka lang ng kain at umaalis ka palagi. Mom, I think our older brother is right too. I'm a nurse in the commune, and you're always working hard, making noise in the whole neighborhood. Nasaan na ang iyong reputasyon? Ano man ang reputation na yon? Mabuti na lang at nakakagamot tayo ng ibang tao. Pero voluntaryo silang pumupunta sa family medicine ni Mama. Hindi ko naman sila pinipilit eh. Hindi ako takot. Hindi naman. Parang hindi mo ako kilala. Pinasabak mo pa ako sa gulo ng ibang tao. Narinig ni Mama na ang sino mang may problema, agad-agad siyang nagpapahiram ng pera. Sa simula, mababa ang interes ni Mama. Ano? Dahan-dahan umakyat si Nanay. 'Di ba? Diyos ko, kailangan mong kumita sa negosyo. Walang sino man ang nagbibigay ng anumang bagay ng libre. Kumuha ng kaunting pera, sumama ka, si Bin at si Tay ay mag-inuman. Ate, nawalan na ng bilang si nanay. Di na niya binibilang. Grabe, ang galante naman ni nanay. Diyos ko, minsan maging mabait ka naman. Salamat, ina. Ang bait mo. Mahal, halikan mo siya para sa akin. Nanay, ang cute nyo talaga. Pero bakit palagi nyo binibigyan ng pera si Kuya? Tapos ako wala. Ako gusto ko ring bumili ng ilang bagong damit, Nanay. Subukan mong kumita ng pera at ibigay sa akin, papayag ba ako? Ganito kasi, ubos agad ang sahod bawat buwan. Dagdag pa, hingi ulit ng pera kay nanay. Bakit hindi mo ako bigyan ng pera? Kaya nga hindi ka nagbigay ng pera, pero nagkapera ka pa rin para sa mga babae. Bibigyan kita ng pera, tapos hindi rin naman mapupunta sa pamilya mo. Asking for money just to hear people complaining? Should have just stayed inside. Ann, pakiabot mo pa ako ng kaunti para makakain ako. Hey, do you still talk to Kuya Tan? Kain mo ng insekto. Salamat sa manood at magkita tayo muli. Gusto ko sanang itanong. Ikaw, napansin mo ba kung may kakaibang kinikilos si Tito Tan kamakailan? Ano ba talaga ang gusto mong itanong? Tinitingnan ko ang kita ng kumpanya noong nakaraang quarter. Maraming bagay ang hindi tumutugma at hindi ko pa natatagpuan ang dahilan. Tapos mo na ba lahat ng hakbang? Wala pa rin akong oras. Dati, si Kuya Tan ang gumagawa ng mga ganitong bagay.
Noong nakaraang linggo, sinuri ko ng biglaan. At natuklasan ko ang discrepancy sa ilalim ng larawan. Normal lang ito. Wala akong nakikitang kakaiba. Hindi. Napakalaki ng discrepancy na ito. Kailangan nating hanapin ang dahilan para ayusin ito. Kung ganito lang, hindi ito okay. Sa pagkakataong ito, kailangan kong dumalo sa ilang mga magpupulong para tulungan ang mga negosyante. Naubos ang aking oras at lakas. Bahala ka na. Basta wag kang mag-isip ng masama. Si Than, pinsan ko siya. Pinagkakatiwalaan siya ng tatay ko. Huwag mo siyang bibiguin, ha? Si Ann alam niya. Kung wala siyang ginagawang masama, bakit siya matatakot? Tama. Kung hindi ka gumagawa ng anumang bagay na lihim, hindi mo kailangang matakot o magpaliwanag. May, tinawagan ka ba ni Min kamakailan? Araw-araw siyang tumatawag. May problema ka ba? Tinanong lang kita. Nung naghihintay ka na mag-exam sa medical school, di ako pumayag. Pero sumang-ayon ka sa akin noong una. Pero, si solo escuchas un poco de súplica, ya cederás. Ngayon, kita mo na. May lalaki? Kung hindi mo siya aalagaan, sino pa? Pero hindi naman talaga siya masamang bata. Kita mo ba? Yung anak ng iba dyan, may pera pero pumapasok sa masamang bisyo, gumagamit ng droga, at kung ano-ano pa. Pero itong anak ko, puro aral lang. At saka, ilagay mo siya sa medical school dahil may dahilan ako. Hindi mo ba naisip kung sino ang magmamana ng kumpanya mo at lahat ng pinaghirapan mo, pagtanda mo? Si Min iyon, huwag kang mag-alala, hayaan mo lang ako. Madaling maging direktor ng Lajing, kumpanya. Ang mahirap ay maging direktor ng ospital. Wow, sobrang ganda talaga. Ang gulo na ito ay napakaganda. Tingnan mo ito, ang ganda ko sa video, di ba? Diyang mga litrato, Ang gulo lang yun, sandali ha? paalam. Sobrang ganda ng mukha ko, di ba? Oo, kung wala ang mga litratong ito, akala ko matanda na ako. Nanay! Ang ganda ng mga litrato, nanay. Para makita ni nanay. Pero totoo nga, di ba? Tingnan mo itong mga larawan. Akala ko parang babae na nasa 28 anyos. Itong batang ito, kalokohan yan. Yung litrato na yan, parang di naman mukhang 28 years old, di ba? Mga 18 o 19 lang siguro. Pero sabihin natin na hindi naman talaga si Philip ang magaling kumuha ng litrato. Kung maganda naman talaga ang model, paano magiging maganda ang kuha ni Kuya? Ay, yung kahon ni Kuya Philip. Sabi ni Tito, si Titoso ay nakahiga at walang kasama. Sabi niya, na kapag nakita ni Tito ang mga litratong ito ni Tita, magugulat siya. Anak, kapag may oras ka, maglinis ka para makuha na nitya ng larawan at maligo para maipaskil niya sa buong bahay. O, ano? Mula nang umakyat ka sa lungsod, ngayon lang kita nakitang masaya. Ito ang address ko. Kapag bumalik ka sa Saigon, tanda mong makipag-ugnayan sa akin, ha? Siguradong sigurado. Bukas, ihahatid kita sa bus station. Oo, kahit nakakarating ko lang dito, ilang araw pa lang. Pero pakiramdam ko, pamilyar na ang lugar na. To, sayang lang at hindi ako makakatagal dito nang mas matagal Nakikita pa. kong masakit pa ang paa ni Tito. Bukas babalik ka sa taas. Mag-ingat ka sa paglalakad. Kung may mangyari, tawagan mo Oo, ako. alam na ni Kuya. Pero wala talagang magagawa sa tulay na yon. Narinig ko pa nga sa isang nurse na ang anak ng lalaki ay naaksidente rin doon. Hindi Oo, ba? Tama. Anak siya ni Dong. Yung bata ay ulila. Mula pagkabata, inampon siya ni Tunam. Pero sa daan pa uwi mula sa eskwela, nadulas siya sa tulay at namatay. Bata pa ako, naulila na ako. At nang lumaki ako, walang gustong magpakasal sa akin. Meron akong isang ampon, ngunit iniwan din niya ako. Kaya nga tinawag nila akong Namko John. Hoy, ito ay alak ng lotus, isang espesyalidad ng simasulong kababaihan. Ginawa ko ito ng sarili kong mga kamay. Kapag bumalik ka sa Saigon, inumin mo lahat ito. Wala kang may inom kung wala ito. Siguradong babalik ako dito para matikman ulit.